Sa kamakailang panayam ni Ginoong Brad Garlinghouse, CEO ng Ripple, sa Bloomberg sa DC Fintech, ibinahagi po niya ang kanyang karanasan na tinanggihan ng mga US banks dahil sa kanyang koneksyon sa mga cryptocurrencies. Sabi po ni Ginoong Garlinghouse ay ilang beses na po siyang na-debunk o natanggalan ng bangko dahil sa kanyang kaugnayan sa crypto industry. Ang pinakahuling insidente po ay kasama ang Citigroup, isang malaking American bank na pinaalis siya matapos po ang 25 taon or 25 years na pakikipag-ugnayan sa kanila. Dahil dito ay iniutos ng Citigroup na ilipat niya ang kanyang mga pondo or funds sa loob ng 3 araw. Ang dahilan nito, ayon kay Ginoong Garlinghouse, ay upang maiwasan daw ang matinding regulatory scrutiny mula sa mga US regulators. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay bakit nga ba iniwan ng Citigroup si Ginoong Brad Garlinghouse? Sinasabi po ni Ginoong Garlinghouse na ang desisyon ng Citigroup ay dahil sa kanyang malakas na koneksyon sa cryptocurrency industry. Sabi po niya, ang aksyon ng Citigroup ay upang maiwasan ang sobrang regulasyon mula sa mga US regulators na nagiging mahigpit sa mga institusyong may kaugnayan sa digital assets. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, hindi lang siya ang nakakaranas nito, kundi pati na rin ang ibang mga leader sa crypto industry. Ipinahayag niya na ang mga federal na regulasyon ay nag-utos sa mga financial institution na putulin ang kanilang ugnayan sa mga digital assets at mga taong kasangkot sa nasabing sektor. Ngayon ay ano ang sinisisi ni Ginoong Garlinghouse sa kasalukuyang sitwasyon? Sabi po ni Ginoong Garlinghouse, ang kasalukuyang mahigpit na regulasyon sa US ay dulot po ng White House at iba pang regulatory bodies tulad po ng US Securities and Exchange Commission at Treasury Department. Inaakusahan po niya si Pangulong Joe Biden na pinagtibay ang regulasyon sa pamamagitan po ng pagpapatupad na siyang nag-udyok sa mga regulators na habulin ang mga digital assets industry. Inakusahan din niya si Ginoong Gary Gensler, ang chairman po ng US Securities and Exchange Commission, na tumutulong sa pagpigil po ng inobasyon sa US. Ngayon ay ano ang hinaharap ng crypto industry ayon po kay Ginoong Garlinghouse? Bagamat puno ng hamon, naniniwala si Ginoong Garlinghouse na malapit nang maging maayos ang sitwasyon. Tinuturo niya ang darating na presidential election sa November bilang isang makabuluhang pangyayari. Sinabi niya na magkakaroon ng mas magandang regulasyon para sa crypto industry kahit ano paman ang magiging resulta ng eleksyon. Ngayon ay ano ang payo ni Ginoong Garlinghouse sa mga crypto startups? Pagdating po sa pag-a-advise or pagbibigay ng payo sa mga crypto startups o yung mga nag-uumpisa pa lamang, hinimok ni Ginoong Garlinghouse ang mga ito na lumipat sa ibang bansa kung saan ay may mas maayos ang regulasyon. Sinabi niya na ang hindi malinaw na pagpapatupad ng regulasyon sa US ay maaring pumigil sa paglago ng mga startups. Bukod dito ay tinanggihan din ni Ginoong Garlinghouse ang posibilidad ng isang Ripple Initial Public Offering or IPO sa US dahil sa kasalukuyang regulasyon. Gayunpaman ay sinabi niyang patuloy siyang makikipaglaban hanggang maging maayos na ang sitwasyon. Ano naman ang iniisip ni Ginoong Garlinghouse tungkol sa XRP ETF? Sa bandang huli ay sinabi rin ni Ginoong Garlinghouse
na hindi maiiwasan ang paglitaw ng isang XRP ETF or Exchange Traded Fund. Itinuro niya ang lumalaking institutional adoption ni XRP at ang paparating po na pagbabago sa regulasyon bilang mga dahilan sa kanyang paniniwala. At ayan, ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa kabila po ng mga hamon na kinakaharap ng crypto industry sa bansang US, nananatiling matibay ang paniniwala ni Ginoong Brad Garlinghouse na may pag-asa pa rin ang sektor na ito. Ang kanyang mga karanasan at mga hakbang na ginawa ng mga regulatory bodies ay nagpapakita ng komplikadong relasyon sa pagitan po ng tradisyonal na financial institutions at ng umuusbong na crypto industry. Ang kanyang payo sa mga startups na lumipat sa ibang bansa ay nagpapakita po ng kanyang malasakit sa kinabukasan ng crypto industry. Sa kabuuan, ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay isang malaking hamon, ngunit may posibilidad na magbago sa hinaharap, lalo na kung magkakaroon ng mas malinaw at patas na regulasyon. Ang paglitaw naman po ng XRP ETF ay isa na rin po itong patunay na patuloy na lumalawak ang pagtanggap ng digital assets sa mainstream finance. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Paki-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.